Akala mo nagbago siya, pero ang totoo, ikaw ang nagbago. Dati buolob mo, ngayon duwag, laging nag-aalangan, laging second guess. At ramdam niya yon. Kasi kapag ang lalaki tumigil sa pamumuno, mapipilitan ng babae na mabuhay mag-isa. Pag umatras ka, siya ang aabante. Hindi para magrebelde, kundi para makasurvive. Natural sa babae na subukin ang tibay na dapat siyang bumabalot. At kapag humina yon, kasama ring bumabagsak ang respeto niya. Huwag kang paloko. Huwag mong ipamigay ang leadership mo at tawagin itong pagmamahal. Kung hindi mo alam paano pamunuan ang relasyon, makinig ka. Bago pa yung babaeng binigay sa iyo ng Diyos, ang siya pang mamuno sa iyo. Hindi siya umangat dahil gusto niya. Umakyat siya dahil umatras ka. Hindi biglaan, kundi paunti-unti. Dati buo ka, diretso, sigurado, matibay. Ramdam niya ang seguridad sa presensya mo kasi dala mo ang bigat ng pagiging lalaki. Pero sa kung anong ponto, pinalit mo ang paninindigan sa ginhawa. Naging sugapa ka sa approval at unti-unting nawala yung leadership na hinangaan niya. Ngayon kino-question ka na niya, binabangga ka, lumalayo ang loob. Hindi dahil gusto kanyang kontrolin, kundi dahil hirap ka ng sundan. Hindi ka lang basta lalaki niya, panangga ka dapat niya. Isang lalaking nasa ilalim ng autoridad ng Diyos, tinawag para manguna ng malinaw at magprotekta ng matibay. Hindi ka lang nandyan para pasayahin siya, nandyan ka para maramdaman niyang ligtas siya. Yan ang sablay ni Adam, nang nagsalita ang ahas, natahimik siya, at bumagsak si Eva, kasi tumangging tumayo si Adam. At yung katahimikan na yon, umiikot pa rin hanggang ngayon sa mga lalaki. Sa tuwing tatahimik ang lalaki, lalakas ang boses ng babae, hindi dahil rebelde siya, kundi dahil iniwan mong bakante ang pwesto mo. Hindi ito usapan ng pagiging dominant, ito'y tungkol sa pagiging katiwala. May role kang binigay si Lord, magbantay, manguna, maging panangga. At kapag binitawan mo yon, hindi lang siya maiinis. Ihahagis mo siya sa panganib, sa anxiety, sa kawalan ng tiwala, sa bigat ng pasaning hindi naman dapat kanya. At habang buhat niya yon, lalo siyang tumitigas. Hindi dahil masama siya, kundi dahil wala siyang proteksyon. Kaya kung ramdam mo ang pagbabago, huwag lang tanungin, tumigil ba akong manguna? Tanungin mo rin, tumigil ba akong maging panangga? Kasi kung siya na ang nangunguna ngayon, hindi lang relasyon ang problema, spiritual issue na yan. Isipin mo, hindi siya sumisigaw, bumubuntong hininga, tumatahimik. Hindi dahil payapa siya, kundi dahil pagod na siya. Pagod manguna, pagod manghula, pagod magbuhat ng pasaning simulat sa pool, hindi naman dapat kanya. Hindi mo naman nawala ang leadership mo sa isang matinding laban. Nawala yon sa dahan-dahang pagganod. Hindi dahil sa biglang pagbagsak, kundi sa mga tahimik na kompromiso na parang kapayapaan, na parang pagmamahal. Pero hindi. Unti-unti mong isinuko, isang malambot na oo kada pagkakataon, isang iwas argumento, isang katotohanang hindi mo nasabi, isang desisyon na pinabayaan mong siya ang gumawa. Hindi dahil tama, kundi dahil madali. Niloko mo sarili mo na maturity yon, na patience, na love. Pero ang totoo, takot lang na nakamaskara. At eto ang katotohanan, hindi galing sa Diyos ang takot na yan. Binigyan kanya ng kapangyarihan, IDV, at matinong isip. Kaya kung may takot ka, tanungin mo sarili mo, sino nagbigay ng kaduwagan na to? Dahil sigurado hindi galing sa langit. Ang takot ang magpapayuko sa'yo. Ang takot ang gagawa sa'yo ng inutil. Ang takot ang magpapatawag sa pagsuko bilang kapayapaan at sa katahimikan bilang pamumuno. At dahil sa takot na yon, naging predictable ka. Mabilis niyang natutunan. Paano likuin ang desisyon mo? Paano baluktutin ang loob mo? Paano makuha ang gusto niya kahit hindi siya sumisigaw? At eto ang pinakamasakit. Hindi man lang siya humingi ng control. Ikaw mismo ang nag-abot, hindi dahil pinilit ka niya, kundi dahil tumigil kang tumayo sa tama. Inukit mo na ang values mo base sa mood niya, in-adjust mo ang direction mo base sa emotion niya.
At sa bawat pag-adjust mo, tinuruan mo siyang manguna. Ikaw mismo ang nagturo na pwede palang apakan ang paninindigan mo, na may presyo pala ang leadership mo. Yan hindi love. Yan ay tahimik na pagsuko na tinakpan ng pagiging sensitive. At karamihan ng lalaki doon nabubuhay. Tahimik. Litong-lito. Akala nila nagme-maintain ng peace, pero sa totoo, tumigil lang silang mamuno. Tumingin ka sa salamin. Kailan ka tumigil magsabi ng totoo mong paniniwala? Kailan ka nagsimulang humingi ng permiso para gawin ang dati mong ginagawa ng buong tapang? Huwag kang maging ganyang lalaki. Karamihan ng lalaki binabenta ang values nila para lang iwas gulo. Pero hindi ka ginawa para sa comfort. Ginawa ka para sa clarity. Ang values mo nandyan para patatagin ka, hindi para isakripisyo para lang manahimik siya. Sa oras na magpalipin ka sa emotion, tigil na ang pamumuno mo. At habang patuloy mong binibigay, lalo kanyang kinamumuhian dahil sobrang hina mo para tumayo. Kasi sa kaibuturan, hindi niya gustong makuha ang control. Gusto niya ng lalaking tigasin para hindi ibigay ito. Hindi niya kailangang sumigaw para makuha ang control. Hindi niya kailangang pilitin kang sumuko. Ang kailangan lang niya, pindutin ang tamang emotional na buton. At karamihan sa lalaki, kusa na lang iniaabot ang authority nila nang hindi nila namamalayan. May cycle na paulit-ulit na nangyayari sa milyon-milyong relasyon. Isang subconscious na paglipat ng power na dumadaan sa tatlong malupit na stage. Awa, haya, galit. Tinatawag ko itong PCA method. At minsan hindi niya rin alam na ginagawa niya to. Pero ang katawan niya, ang nature niya, kabisado. Kasi likas sa babae ang subukan ng tibay ng lalaki. Lalo na kapag nagsisimula ng lumambot yung lakas na dapat niyang sandalan. Stage 1, awa. Nagsisimula to sa banayad na drama. Feeling ko wala ka nang pake sa'kin. Excited pa naman ako sa gabing to pero sige, okay lang. Siguro hindi na ako kasing halaga ng tropa mo. Hindi ito utos. Hindi rin totoong away. Bitag 2. Kasi pag kumagat ka, tinatapon mo ang tamang judgment mo para lang ayusin yung feelings niya. Kakanselahin mo plano mo. Papaltan mo decision mo. Ibibigay mo lupa para lang patunayan na mahal mo siya. Pero hindi love yon. Manipulation lang na nakadamit ng pagiging mahina at vulnerable. At kapag nakita niyang effective too, ikaw mismo ang nagturo sa kanya na ulitin at ulitin pa. Stage 2, haya. Kapag hindi umubra ang drama ng awa, level up na siya. Ngayon hindi na lang simpleng tampo, kundi diretsong atake sa pagkatao mo. Kung tunay kang lalaki, gusto mong mapasaya yung babae mo. Siguro hindi ka pa handa sa seryosong relasyon. Yung ibang lalaki, hindi ganyan. Hindi na siya basta nagre-react. Kinakalkal na niya pagkatao mo. Ito na ang totoong spiritual warfare. Tinutira mismo ang core ng identity mo. Kasi kapag tinamaan ng hiya ang lalaki, ibibigay niya kahit ano, basta maramdaman lang ulit na karapat-dapat siya. Stage 3, galit. Kapag hindi umubra ang hiya, eto na, Cold War. Silent treatment, paglayo, distansya, mga pasimpleng banat at ugali. Hindi siya puputok, pero babawi siya sa hindi pagbibigay. At karamihan sa lalaki durog sa ganitong eksena. Kasi wired tayo para magayos. Para ibalik ang peace, para habulin ang affection. Pero eto ang katotohanan, hindi siya kalaban mo. Pero kung hindi mo makikita ang cycle na to, ituturing mo ang emosyon niya na parang utos. At sa bawat pag-adjust mo para lang hindi ka sipain ng emotion niya, tinuturuan mong sarili mong mamuno base sa takot. At hindi yon love, yon ay pagkaalipin. Minsan hindi rin siya aware na ginagawa niya ito. Pero nature niya bilang babae, automatic. At trabaho mo hindi sa kanya ang bumasag sa cycle. Hindi sa pag-react sa emotion niya. Hindi sa pagtupi sa emotion mo, kundi sa pagtayo sa katotohanan. Sa paninindigang galing kay Lord na hindi natitinag sa pressure. Dahil yan ang totoong leadership. At kung hindi ka mamumuno sa katotohanan, sigurado, emosyon ang mamumuno sa'yo. Emotion niya ang hindi problema. Reaction mo ang problema. Karamihan ng lalaki hindi alam gagawin kapag bumagyo na siya. Kaya ang ending, tatlong choice. Titiklop, sasabog, o maglalaho.
Pero hindi leadership yon. Yon ay pagiging alipin sa emotion. Tawag dyan emotional codependency. Hindi ka tinawag para makiride sa gulo niya. Tinawag ka para maging anchor. Isipin mo, siya ang hangin. Ikaw ang pananggatangkla. Pwede siyang umikot at magwala. Pero pag ikaw sumabay din sa ikot niya, lulubog ang buong barko. Kapag malamig siya, steady ka. Kapag emotional siya, grounded ka. Kapag sinusubok ka niya, totoo ka pa rin. Hindi dahil wala kang puso, kundi dahil ang desisyon mo nakaroot sa katotohanan, hindi sa moods. Yan ang tunay na spiritual leadership. Karamihan ng lalaki akala trabaho nila na laging pasayahin siya. Mali, trabaho mo ay sumunod sa Diyos. At mula doon pamunuan siya. Minsan ibig sabihin yan, masasaktan siya. Magdi-disagree ka, magsasabi ka ng hindi. Hindi para dominahin siya, kundi para protektahan kung ano ang tama. Hindi niya gusto ang lalaking hinihila lang ng bagyo niya. Gusto niya ang lalaking kayang lumakad sa gitna ng unos na hindi mababasa. Lalaking alam kung sino siya. Lalaking malinaw ang pamumuno. Kahit maingay, magulo at punong-puno ng emosyon ang paligid. Yan ang magpaparamdam sa kanya ng tunay na seguridad. Hindi yung pagsangayon mo, hindi yung pagiging soft mo, hindi yung pagsusori mo, kundi yung stability mo. At eto ang linya na naghihiwalay sa mababaw na love at sa makadiyos na pamumuno. Mababaw na love nagre-react lang, makadiyos na leadership nakaangkla. Mababaw na love iwas kontra. Makadiyos na leadership, haharapin ng gulo, may katotohanan at autoridad. Mababaw na love, habol ng habol sa emosyon niya. Makadiyos na leadership, kaya siyang buhatin sa gitna ng emosyon niya. Kapag nawawala ka sa tuwing nagiging emotional siya, hindi ka leader. Isa ka lang alipin ng damdamin niya o damdamin mo. Pero kung kaya mong manatiling nakatanim sa katotohanan, steady ang tono mo, at gumagawa ka ng decision mula sa conviction, makukuha mo higit pa sa obedience. Makukuha mo ang tiwala niya. Hindi ka tinawag para maging passive. Hindi ka dinisenyo para maglakad na parang nakatipto sa emosyon niya. Ginawa ka para mamuno, para buhatin ang bigat, para lumakad sa katotohanan, kahit kapalit pa nito ang comfort mo. Kaya mahalaga to, kasi kapag namuno ka gamit ang katotohanan, kapag tumigil ka sa pagtitiklop, tumigil sa pagpapakitang tao, at tumigil sa pagbebenta ng authority mo sa emotion, lahat magbabago. Titigil na siya sa pag-question sa bawat galaw mo, kasi tiwala na siya sa direksyon mo. Titigil na siyang i-mother ka, kasi tumatayo ka na bilang tunay na lalaki. Titigil na siyang mag-test, kasi ramdam na niya ang tibay mo. At eto ang nangyayari kapag ang lalaki ang nangunguna. Hindi siya lalaban, kundi magre-relax siya. Lalambot ang boses niya, mag-iiba ang energy niya, susunod ang espiritu niya. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil binigyan mo siya ng solidong dahilan para sumunod. Ang feminine nature hindi ginawa para manguna. Ginawa yon para tumugon sa totoong pamumuno. Kapag nagdala ka ng clarity, magdadala siya ng nurture. Kapag steady ka, doon pa lang siya pwedeng lumambot. Kapag tumigil ka sa pag-react, titigil na siya sa pagtatanggol at matututo siyang magtiwala. At yung babaeng parang bagyo dati, nagiging kapayapaan mo. Hindi dahil pinatahimik mo siya, kundi dahil ang presence mo, binigyan siya ng espasyo na bumalik sa totoong disenyo niya, ang pagiging babae. Yon ang gantimpala. Hindi control. Hindi domination, kundi alignment. Yung masculine at feminine, magkasabay kumikilos sa disenyo ng Diyos. Kung saan ang lambot niya, nagmumultiply sa lakas mo. Kung saan ang nurture niya, sumasagot sa misyon mo. Kung saan ang tiwala niya, lumalago kasi binigyan mo na siya ng lalaking worth trusting. Hindi mo makukuha yan sa paghabol sa moods niya. Makukuha mo yan sa pagiging lalaking may bigat. Lalaking rooted sa katotohanan. Lalaking hindi lang puro satsat tungkol sa leadership, pero nilalakaran ito. Kaya tigil na sa paghihintay na siya ang magbago. Ikaw ang magbago. Maging lalaking tinawag ka ng Diyos para maging, at panoorin mo kung paano siya magre-responde. Hindi na may resistance, kundi may reverence.
Huwag kang maging tulad ng karamihan sa lalaki. Huwag mong ulitin ang ginawa ni Adan. Kaya tigil na sa pagtitiklop, tigil na sa kakareact. Simulan mo ng mamuno. Pamunuan mo siya sa katotohanan. Pananggain mo siya sa lakas. At huwag na huwag mong ibibigay ang authority mo sa emotion. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.